Good morning! Morning! Yes, so isang masayang Sabado na naman po at welcome po sa mga viewers natin ngayong umaga. Dito po tayo ngayon sa UAP or sa Usapang Agrikultura, Paghayupan at pangisdaan. Ayan, at syempre welcome din dun sa ating mga followers, sa ating Facebook page, sa mga followers natin sa YouTube at iba pang Facebook groups na nanonood sa atin ngayon. Kaya naman po, ngayong umaga, isa na naman pong paksa ang ating pag-uusapan. Kaya ang topic natin for today, bakit naglalagas ang balahibo ng inahing baboy? Ano ang ibig sabihin nito at epekto? Epekto. Ayan, kung ano yung effect nito sa ating mga inahing baboy. At ang kadalasan kasi ang tanong, sakit ba ito? O yun, sakit ba ito o ano yung nagiging dahilan ng paglalagas ng inahing baboy? So, unahin na muna natin kung ano ba yung talagang paglalagas ng hitsura ng inahing baboy. Oo. Pag sinabi nating paglalagas, ito po yung naglulugon. Yung ibang term po nila is paglulugon ng inahing baboy. Na kung makikita po natin yung ating mga baboy or yung ating mga inahing baboy, yung balahibo po nila is natatanggal. Or yun, kapag hinawakan natin yung kanilang balahibo, agad-agad na natatanggal. So, nagpapalit po sila ng balahibo. Sa ibang term po, molting. Oo, yan. Kung sa manok, yung pag-uusapan natin, molting. Pero dun sa baboy, paglulugod o paglalagas, elaborate lang natin paano yung paglalagas. Kasi may mga paglalagas ng inahin na talaga natural lang. Pagbabaga doon sa kanyang kulungan, maraming balahibo. O kasi minsan, kinikis-kis nila yung kanilang katawan dahil yung nangangate. Yun, isa yun. Nahuhulog, natatanggal yung balahibo. Yung po, pag kinuha or kumuha kayo ng hinawakan nyo yung balahibo, lahat ng hinawakan yung balahibo at iyong tinanggal, lahat yung sasama, ibig sabihin yun ang paglalagas. Oo, madaling mabunot siya. Yung iba naman, pag kumuha ka at iisa, dalawa lang ang nakuha mo, hindi naglalagas yung baboy. Tsaka mapapansin din natin, medyo dry yung kanilang balat. Dry yung skin, tapos makikita mo, di ba, talaga lahat mabalahibo. May portion lang talaga na Parang napanot. na gano'n. At saka iba yung kulay niya. Ayun. Iba yung texture ng balahibo Yes, nung inahin. oo. Minsan nga makikita mo parang medyo nakataas na dry tingnan. Oo. So, yun At po. saka matigas at hindi siya shiny. Yes, oo. Hindi naman siya mahina. Magana naman siyang kumain. Kumbaga, makikita natin sa balahibo, sa pangangatawan ng ating mga alaga. At saka parang laglag yung katawan ng inahin. Ay, yes, oo. Kumbaga parang namayan, nangangayayan. Yun ang mga, isa nating mga physical appearance ng mga naglulugon ng mga inahing baboy. So, ano nga ba, ano yung dahilan ng pagkakalagas ng mga balahibo ng mga inahin ba natin? Speaking of inahing baboy nga, kasi mostly, nangyayari ito talaga sa mga inahing baboy, especially kapag bagong walay pa lang sa kanila yung mga biik. Kasi alam naman natin na syempre, kapag lactation period, yung mga sustansya na nadedede ng mga biik, nakukuha nila doon sa inahin. Yes. Syempre, yung nourishment ng inahin nababawasan. So, may tendency talaga na maglalagas sila. Kumbaga, nakukulang yung sustansya na nabibigay natin sa kanila. Kumbaga, syempre, nagpapadede yan. Lahat ng sustansya, kumbaga, nakukuha lahat ng mga biik dahil nagpapadede. Yes, oo. So, pag nawalay na yan, at tapos hindi naman natin sila na-sustain ng magandang quality ng feeds, doon po nagsisimula sa paglulugod. So, kailangan natin na mas mabigyan silang masustansya pagkain at iyan po ay deficiency ng protein. Isa sa mga yan. Oo, kasi kapag kulang sa protina, yung ating mga inahing baboy, so yung hormones po nila para dun sa pagtubo ng balahibo nila is nagkukulang po. Yes, Kaya kailangan nating supplement ng vitamin A, D, at saka yun pong mataas na protina sa kanilang feeds. Yes. At saka B-complex. Hanggat Yan. maaari, pag nahiwalay na po nating ating mga inahin, magbigay po tayo ng vitamin A, D, E plus vitamin B complex. Iyan po para maiwasan yung paglalagas ng balahibo ng inahing baboy. Ayan. At Yes. syempre, kapag may nabili naman tayong mga supplement, normally naman, bukod dun sa vitamin A, D, E, may kasama mga minerals na yan. Yes. Kasi nakaka-apekto rin, especially yung pagdating sa zinc. Kapag Oo. deficient sila sa zinc, isa rin yan sa nagiging cause kung bakit madali sila maglagas. Or kumbaga yung mga balahibo nila is parang brittle, madaling mabunot. Mabunot, yan. Isa pa sa dahilan kung bakit naglalagas yung environmental factor, Oo, yung stress. stress sa ating mga alaga. Lalo na po kapag tag-init.
Kasi during summer po, doon nagkakaroon kasi ng loss of appetite yung mga inahing baboy, tapos may mga dumidede po sa kanilang mga biik. Ang nangyayari po is nakukulangan sila dun sa pagkain kasi nga wala silang gana. So, anong nangyayari? Yung mga sustansya is hindi nasusupplement dun sa inahin, kaya nagkakaroon ng pagkapayat at the same time is naglulugon po yung kanilang balahibo dahil kulang sila dun sa sustansya. Ayun. At saka, di ba, normally, pag nahiwalay na natin, isi-ship na natin yung ating mga inahin ng hog breeder o gestating feeds. Pag ganun po naglulugon, mas maganda po na high protein yung ating feeds na ibibigay. Pwede po tayo magbigay ng hog starter feeds. Ayun. At dahil para mas mabilis sila makarecover at makikita nyo nga, sabi nga namin kanina na nangangayayat yung ating mga inahin para mas madali sila makarecover at mabilis silang tumaba at bumigat. Ayan, kasi mataas po ang protina ng hog starter, nasa 18 to 20% po yan, depende doon sa brand na inyong bibilhin na feeds. Ayan. And speaking of stress, madugtungan ko lang din. Siyempre, kapag nakakaranas sila ng stress, kumbaga nagkakaroon sila ng hormonal imbalance Kumbaga yung may mga certain hormones na kapag tumaas yung level, yun yung nababago yung metabolism nila. Tapos karugtong na rin nun, siyempre yung paglalagas ng balahibo nila. At saka isa pa, yung daw pagpapadede ng matagal Oo, yes. sa mga inahin is nakakapagpalagas din ng balahibo or nakakapagpalugon din sa mga inahin natin. Kasi yung matagal na pagdidede, syempre yung sustansya na i-intake or kakainin ng ating mga inahin, mapupunta lang doon sa mga biik. At dahil matagal na pagpapadede, umaabot tayo ng mga 45 days, so yung sustansya na yun, sa biik lang napupunta. Ang nangyayari, kaya nakikita natin yung ating mga inahin unti-unting namamayat kasi hindi nila nakukuha yung sustansya na kinakain nila, kundi napupunta doon sa mga biik nila. Oo, at iyan yung sa mga dahilan kung bakit matagal maglandi yung ating mga inahing baboy. Titingnan po natin. So, kailangan i-sustain kaagad po natin ng high quality feeds, magbigay tayo ng vitamins, at hanggat maaari po, bawa, kasi yung iba, 30 days, 35 days naghihiwalay. Oo, tagal. So, mag-trial po kayo. Yun naman po, itong sasabihin namin ay, yun yung mga practice na ibang nag-aalaga ng mga inahin. Sa 20 days, i-try nyo po na ihiwalay yung ating mga biik. So, para makarecover ka agad, kumbaga mawala ng stress kasi po, ang pagdedede, yung pagsasak ng mga biik, isa sa mga nagiging stress po yan sa mga inahin. Tapos, hindi pa natin nabibigyan ng magandang quality na feeds. So, sa isang araw lang po naman, na ihiwalay nyo lang yung mga biik at siya lang yung naandun, pakainin nyo siya ng magandang feeds at makaka-recover yan. Wag naman na totally na everyday gagawin nyo. Kumbaga, sa isang linggo, twice kayong maghiwalay ng mga biik, tapos ibibigyan nyo pa rin para naman masanay din. Masanay din yung mga biik na nahihiwalay na sila sa kanilang inahin. Actually, sinasuggest nga rin yan ng ibang mga kaibigan nating vet na kung halimbawa napansin na namamayat yung inahin, yun nga, pwedeng gawin na kung at least yung mga biik malulusog naman or at least nasa 5 kilo na sila, pwede na silang ihiwalay muna para at least mas makakain ng marami yung inahin natin. Yes. At saka bago po, tandaan nyo na muna, bago nyo ihiwalay, dapat marunong nang kumain ng solid food yung ating mga biik. Baka hindi pa naman po, dalawa yung magiging epekto na. Baka naman, mangayayat naman yung mga biik. So, bago po natin gawin yan, kailangan na marunong na silang kumain ng solid food. Kumbaga, pagkapanganak man, 9 days or 1 week, turuan na natin, hindi naman totally hayaan, patikman lang natin ng konti. Ayan. At yun nga yun, yung magiging epekto na, pag ganun po yung mga condition ng ating mga inahin, matatagal lang sila maglandi. Totally, baka yung iba nga nakakaranas ng mga 6 months, hindi pa rin sila naglalandi. Kadalasan din, kung mabuo man yung mga biik sa kanila, kakaunti yung mga biik. Ayun. So, another cause pa din, aside doon sa nabanggit natin yung sa nutrition, sa pagkain, sa stress, isa rin sa nagkakos kung bakit naglalagas or naglulugon yung mga inahin, syempre baka naman may kinalaman din sa management at yung environment. Kasi baka mamaya, meron na sila mga fungal infection or kinakagat na ng mga parasite. Syempre, kapag ang tendency niyan, talaga kung napapansin natin na nangangati sila, kaya nga sila nagkikis-kis ng katawan nila doon sa kanilang kulungan. Ibig sabihin, pwedeng na-infect
na-infest na sila ng mga Yung nangangagat. mga- So, oo. talagang naglalagas yung balahibo nila noon. Saka yun, kung apektado na siya ng parasite, Mhm. pwede ho tayo magpurga. Ayun. So, oo. Mm-mm. Kung nagpapadede pa yung inahin natin, ayun nga, ihiwaling muna natin at tayo magpurga kasi minsan nilalagay po yan sa feeds or pwede naman injectable. Yes. Kung sa feeds po natin ilalagay, hanggat maaari, ihiwalay muna natin yung mga biik. Dahil baka alam nyo naman ng mga biik, pag may nakakita yan ng feeds dyan, kakainin, makakasama din po doon sa mga biik pag nakatikim sila ng feeds ng inahin na may pangpurga. Ayan. At least kailangan purgahin yung inahin kapag ka nakakaranas ng paglulugon. Hindi naman necessary na kailangan magpurga. Pero kung nakita mo na siya na ganun yung condition niya, pagkahiwalay, pwede mo naman na siyang purgahin. Ayun. Isabay-sabay mo na yan. Kumbaga, sa isang araw, ipurga mo. Tapos sa kabilang araw naman, maglagay ka ng vitamins Yes. ADE plus yung B-complex. Ganun po. May mga nakakaranas na ganun na yung ginawa Bakit daw naglulugon pa rin yung ating mga inahin? Maaaring hindi niya nakukuha yung sustansya na ibinibigay natin. At dyan naman po yung pumapasok yung ating technology. So, mas maganda na magsabay po tayo ng A to B sa pagbibigay ng ADE, ng multivitamins, plus yung ating pampurga para mas makuha o ma-utilize ng katawan ng hayop yung ibibigay po natin sa kanila. At malaking tulong po yan dahil hindi masasayang yung pagbibigay natin ng mga ganang supplement sa ating mga inahin. Tama. Actually, yan nga, may na-encounter din akong tanong, no, galing sa isang client na, baga, user na siya ng technology sa alaga niyang baboy, pero ba't nakaka-experience pa rin? Pwede rin kasing may kinalaman doon sa ano ba yung pinapakain doon sa baboy or sa inahin. Baka naman nagkukulang or hindi quality yung feeds na ipinapakain or baka yung amount na ipinapakain ay kulang. Oo, kulang. Kung yun po, magbigay po tayo ng mga 3 kilos per day. Kung ang ating inahin, nagbibigay tayo ng hog starter. Ayan po, pag nakita nyo na maganda na po yung condition niya at unti-unti nyo po siyang i-ship ng hog breeder para naman baka ma-over taba yung ating inahin. So, kumbaga, isi-ship po natin ng gradual doon sa feeds na gagamitin natin. Kaya nga natin hinahabol bakit inahin na hog starter pa rin. Kasi hinahabol natin yung level ng protein na kinakailangan ng inahin. Di ba? At least nasa 16 to 18% yung protein na kinakailangan ng inahin. Yan yun, isa sa mga remedies na pwede natin gawin para maiwasan yung mga gantong paglalagas o paglulugon ng balahibo sa ating mga inahin. So, isa po yan. So, syempre, iwasan natin yung stress sa ating mga alagang inahin. Katulad po na ng sinabi natin na once in a while, ihiwalay natin yung ating mga biik para mas maka-recover sila ng maayos at makuha nila kaagad yung sustansya na meron doon sa ibibigay natin na feeds. Kasi minsan kasi 'di ba may setup sila na sa isang kulungan sama-sama na sila. So baka hindi natin mapansin medyo na-overcrowded na sila. Yes, So isang dahilan yung bakit nai-stress din yung ating mga inahin. Syempre hindi maganda yung ventilation. May factor din yun kung bakit kumbaga yung binabanggit nga natin kanina na mga hormones nila ay nagkakaroon ng imbalance. Kumbaga hindi normal na nakikita natin na bakit ganyan. Parang alam ko lang sa manok yung nagpapalit ng balahibo pero ba't may nakikita ka sa sahig na lalagas or pag hinawakan mo gano'n nabubunot ka agad. So yung mga nabanggit po namin mga factors yan, tignan po natin yan. So unang-una po mainly syempre yung nutrition. Tapos syempre yung environmental factors kung sila ba ay nakakaranas ng stress at syempre baka infested na sila ng mga parasite or may fungal infection na sila, kailangan i-check natin yan sa ating mga inahin. Yan. At saka kung may mga existing ng nag-aalaga ng inahing baboy at naka-encounter na kayo ng ganitong pangyayari na nagdugon or naglagas yung balahibo ng inahing baboy at kumbaga nakagawa kayo ng remedy or mga solusyon, pwede nyo po i-share dito para doon sa mga ibang mga baguhan pa lang din sa pag-aalaga sa inahin, mapayuhan nyo din kung ano ba yung mga pwedeng gawin. So aside doon sa mga diniscuss namin kanina, baka may mga maidadagdag pa kayo na mga solusyon na pwede natin gawin. Ayan. Kung wala na po tayong question at kami ay off-air na, ay pwede naman po kayo mag-text o tumawag sa mga numero yung babanggitin ni Miss Cheryl. Yan po. Pwede po kayong tumawag sa 0917-540-8887, 0939-917, 2858-0917-875-4262 at 0917-502-1007. Yan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, A to B Nanotechnology.
At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization or yung LATO. So ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So lahat po ay welcome dito. So lahat po na may mga inaalagaan na nga po, especially sa pagbababoyan, no? So kung may mga gusto po kayong ibenta, i-post nyo lang po dito ang inyong mga produce at malay nyo makatagpo kayo ng mga members na naghahanap din ng mabibilhan na kanilang pagsisimulang alagaan. Kung may mga questions po, i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagutin po sa inyo dito. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, kapag may mga information kayong gustong malaman tungkol sa technology at iba pang mga products, ay makikita po ninyo sa aming website. At syempre, open pa rin po ang aming forum section. So, kung may mga questions po kayo, ay i-post nyo lang din po ang inyong mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo dito. Okay, at saka huwag niyo pong kalimutan i-visit yung aming YouTube channel na Team Ato V. Lahat po ng ating mga discussion dito sa UAP, sa Farmer's Talk, ay naka-upload po doon. Pwede niyong balik-balikan at pwede po kayo mag-comment yan. At meron ding sasagot po sa inyo. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yeah. And then yung aming TikTok account, nako, i-follow niyo po yan. At marami na po kaming mga videos na mapapanood nyo at makapulutan nyo ng kung ano yung mga alaga nyo. Aba, pwede pala ito. So, kumbaga, hindi lang basta kung ano man yung entertainment, yung ating mga TikTok na naka-upload po dyan, magkakaroon rin po kayo ng mga ideas doon sa ating pag-aalaga. Ayan. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nanood sa atin ngayong umaga. Ayan, magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado. And always remember, Team Ato V will continue to educate, Share and inspire others. Bye-bye!